Tandaan mo, isa ka lamang ang ligid sa mga kautusan ko. Hindi ka basta-basta taas dahil sa bawat gawin at sisiping refleksyon sa pagkatao ko. Ano? Dalhin mo siya rito! Marisa po! Bakit la? Ano ba ginagawa mo sa baba? Wala po. Ganun na yan. La, Independence Day po pala ngayon, no? Abay ako naman. Sige. Napansin ko po kasi la parang hindi na po ito pinagdiriwang. Nung panahon niyo po ba, nagdiriwang po ba kayo? Abay oo naman. Yun nga ang araw kung kailan naging malaya yung mga Pilipino sa mga Kastila eh. Di ba luminachika ka sa akin about dun sa ninuno nating katipunin? Ayun nga pala, sandali lang ako. May papakita ko sa'yo. Ayun. Saan ba yun nailagay? Ah, dito pa nakalagay na. Ayun. Diba? Ano po yan la? Ito yung mga sulat ng mga ninuno natin dati. So, may papakita ko dito lahat ng mga nangyari dati na hindi natin naalam. Marso 24, 1887. Nararamdaman ko na ngayon ang isang mapayapang linggo. Gumising ako ng alas 6 punto upang makinig sa misa. Tatandaan niyo ang aking mga kapatid, na lagi natin dinggin ang Diyos, kapag siya ang kaligtasan natin sa ating mundo. Pag-iwan sa kanyang mga gabay, mananatili tayong bulag sa liwanag ng kanyang kalooban. Ipakita natin ang tunay na pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Kailan pa't naging ganito ang turo ng simbahan? Nagmimistulang mga hipokrito ang mga salita na binibitawan ng mga praile, na para bang sila rin ang gumagawa ng mga kalapastangan. Nakalulungkot lang isipin na tila hindi naglalaro sa kaparehong palad ang mga ipinapahayag ng mga pari at ang kanilang mga kilos. Ang mga aral na ipapamahagi ay sadyang marubdob at papanuring. Ngunit sa likod ng mga ito'y anino ng hipokrasya. Hindi dapat maging balakid ang relihiyon sa pagpapahayag ng katarungan at kabutihan sa lahat ng bagay. At kailan ka lumabag sa utos ng simbahan? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ang paniniwala ko sa Panginoon ay marangal at tapat! Hindi tulad ninyo! Bakit niyo ako ikukulong? Lumalaban naman ako ng pakasa! Tingnan yan! Para akong namumuhay na parang bangkay. Babangon, gagawin ang trabaho ko,
makikinig sa utos ng simbahan at uuwi sa bahay namin. Hanggang kailan ba kami magtitiis? Asa ang hustisya sa pagtawid ng ating mga kasamaan sa buhay? Makialam nga ba ang mga nakataas sa aming kahirapan? Saan ang pagbanggit ng kalayaang tinatamasa? Ang tanging magagawa ko na lang ba, habang buhay, ay manalangin na magkaroon ng kaligtasan at kalayaan? Punyeta! Magkano ka pa ngayon mag-pahinga? Parang awa mo na. Magpahinga lamang ako dahil hindi na kinakaya ng katawan ko. Handa naman akong gawin yung mga gawain. Tuluyan! Ang mahalaga ay mababayaran mo na ang buwis mo. Nuestra patria Filipina, cuya tierra Magandang umaga, Binibini. Nais kong ipabatid sa iyo na Ano? Dalihan niyo siya rito! que tientan al hurtador. Punyeta, mataas na bang estado mo sa buhay para basta kang arugante? Tandaan mo, isa ka lamang ang lipid sa mga kautusan ko. Hindi ka basta-basta taas na dahil sa bawat gawin magsisilbing refleksyon sa pagkatao ko. Ano yan? Sumuyo sa paningin ko. Nag-iis lalo ang ulo ko. Del traidor. Ganyan pa ang mas tala pag binigwit sa inyo. Ikalabing isa ng Hunyo, 1869. Sa araw na ito, isa na namang araw sa ilalim ng mapanupil na pamamahala ng mga Kastila. Habang ako'y nakaupo dito, pagod at hirap mula sa isang araw na paggawa ng hindi mabilang na pagod, hindi ko maiwasang magbaliktaran sa mga walang katarungan na aming tiniis bilang mga Pilipino sa ilalim ng kanilang pamumuno. Isa sa pinakamabigat na pasanin sa mga ito ay hindi makatwirang pasanin lumis na ipinapatok sa amin. Ang mga opisyal na Kastila sa kanilang di makatwirang kasakayman ay humingi ng higit sa kaya namin ibigay. Hindi nila inintindihan ang pagsubok na aming hinahanap. Tanging ang pagpunin lamang ng kanilang bulsa na aming pinaghirapan ng pera. Hindi naman iyon patas. Lumalabang kami ng patas. Ngunit ang salapi na nakawakan ng kababayan ko ay dumadaan lamang sa mga palad na parang hangin. Ang mga pari ay hindi magkakalayo. Puro na kabutihan at kupiran samantalang nagbubulag-bulagan sa kanilangan sa paligid. Humingi sila ng iba po katabugan. Ano pa man ay namin na parang kaluhatian ng Diyos. Ngunit kitang-kita namin ang kanilang pagkukunan. Sila ay nabubuhay ng maranihan habang kami ay nagbibihis para mabuhay. At nariyan ang mga walang katapusang paggawa. Walang kabayaran at kaunting ginhawa sa hirap. Kami yung magpapakahirap mula sa pagsikat habang sa pagbubuhay ng araw. Nagtatrabaho sa lupa ang dating aming pag-aaral. May ninakaw ng mga Kastila. Ang mga aming pawis at dugo ay nagpapalakas sa lupa. Ngunit inaabuso kami at hindi pinapalagan ng aming patayang karapatan at sariling lupain. Hay, gaano ko kahangad na dumating ang araw na malaya na tayo sa tinariyang ito, kung saan tayo ay pamamahala sa ating sarili at mamuhay sa kapayapaan. Malaya sa mga kanilang pang-aapi, darasal ako na ating kababayan ay makaranas ng isang kakaibang Pilipinas, kung saan ang katarungan at kalayaan ang naghahalo. Ngunit hanggang dumating ng araw na iyon, kailangan kong magtiis. Kailangan kong pumilit sa anumang paraan, maging sa tahimik at pagtutol o kinabukasang paghihimagsi, sapagkat hindi kayang masakin ang kanilang diwa na
Nakakapagod, nakakapanghina. Gusto ko nang sumuko, ngunit hindi maglalambat ang aking pagtsatsaga. Ang ating nanonood noon. Wow, wala. Ang angas pala talaga ng mga ninuno natin noon. Kahit na mabigat yung pinagdaanan nila, nagawa pa rin nila lumaban para sa kalayaan. Kaya dapat isang puso mo, kalayaan natin ngayon dahil ito ang pinaglaban ng ating mga ninuno. Opo, La, lagi ko pong tatandaan. Maraming salamat po sa pagkwento. Oh, siya, magligpit ka na dyan. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa.